Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So, napakahalaga po ng ating pong pag-uusapan ngayon, ano. Ito pa rin ay tungkol pa rin po sa ginagawa pong pag-dribble ng Senado sa usapin po ng impeachment trial laban po dito kay Escudero. So pasensya na kayo, ayoko muna pong bumati dahil naubos po yung oras natin, ano? At ikonsidera na lang din po natin yung mga kababayan natin na ang ginagamit po nilang load ay yung ano lang, no? Wala silang wifi. So ibig sabihin hindi lahat mayroon. So para po magamit nila ng kumbaga magamit nila nang hindi po masyadong nako-consume yung kanilang mga data, no? So para po sa akin, ano, malinaw po na nakasaad sa batas na dapat gawin ng mga senador yung kanilang gampanin, tungkulin, lalong-lalo na po sa usapin po ng impeachment, no? Lalong-lalo na po sa usapin ng impeachment trial, no? Pag sinabi kasing impeachment, mahalaga yan para sa mga Pilipino dahil pinag-uusapan po dyan, mga minamahal kong mga kababayan, unang-una, hindi po tungkol sa utang, kundi tungkol po sa pagnanakaw, na kung saan ang pagnanakaw po kasi, no? Kung naiintindihan po ninyo, kapag yan ay nasanay na magnakaw ng bilyon, trilyones na po ang sunod niyan. So ngayon, dahil ayaw natin ng korap, kaya po nandiyan yung impeachment na yan, no? Para po, kung sakaling mapatunayan, siya po ay hindi na pwedeng tumakbo o maging opisyal ng ating bansa. So ibig sabihin, mahalaga. Pero kung hindi naman mapapatunayan, so ibig sabihin lang, kailangan pa niya tumakbo. Pwede siyang tumakbo ng kahit anong posisyon na gustuhin niya. O depende na lang sa taong bayan kung iboboto pa siya, no? Malinaw po na inuutos po sa ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa mga senador, na maglitis sila, maghatol sila. Ay, ang problema po kasi, no, lalong-lalo na po dyan sa Senado, lalong-lalo na sa ibang mga senador dyan na aso ni Rodrigo Roa Duterte, wala pang nangyayari, gusto na pong i-dismiss yung impeachment trial na yan, no? Na inabangan po o inaabangan talaga ng ating mga kababayan o ng taong bayan para magkaalaman na, no? Gusto agad ipa-dismiss, gusto agad ipa-dismiss ni Bato, ni Amy, ni Bongo, no? Through a resolution na hindi naman nakasaad sa ating konstitusyon. At hindi rin nakasaad sa impeachment rules o rules ng Senate. Tama ba? Kaya nga, ang tanong po ng ating mga kababayan, simple lang. Saan ni Bato o saang artikulo nabasa ni Bongo, ni Amy, ni Marcoleta na ang isang senador ay mayroong kapangyarihan o karapatang gumawa ng isang resolusyon at ihain sa Senado na nagsasabing i-dismiss na ang impeachment trial laban kay Sara. Diba? So, hindi maganda. Diba? Hindi maganda. Pero sabi naman po ni Escudero, sabi ni Escudero, ito po yung sabi niya, kung di po ako nagkakamali, base po sa aking pagkakaalala, ang Kongreso daw ay may plenary powers sa kanilang poder. Malinaw po yun na sinabi niya. So, gusto niyang palabasin
na dahil ang Senado o ang Kamara ay may plenary power sa kanilang poder, pwede na silang gumawa ng resolusyon para itigil ang impeachment para kay Sara Duterte. No? Ang gusto niyang palabasin, kung ang Kamara daw ay nakakagawa ng resolusyon gamit ang kanilang kapangyarihan o pagsasama-sama o pagkakaisa, hindi ba sila rin bilang senador o mga senador ay dapat lamang ay magkaroon ng ganoon ding kapangyarihan na gumawa ng isang resolusyon? No? Kung intindihin po nating mabuti yung pinahayag po ni Escudero, klarong-klaro po na gusto niyang linlangin ang ating mga kababayan. Sa totoo lang, sa aspeto po ng sinabi ni Escudero, lilinawin ko rin po na plenary is supreme. With respect to the internal rules of the Senate or the House of Representatives. Yes, your authority is supreme. Hindi naman natin inaalis yan. Diba? Pero, para sa akin, hindi ibig sabihin nun na ang kapangyarihan ng Senado o Kamara man ay dapat mangibabaw kaysa sa konstitusyon ng ating bansa. Tama? So, ibig sabihin, Kamara ka man, Senado ka man, dapat mananatiling mangingibabaw pa rin. Mangingibabaw pa rin palagi ang batas na pinatutupad po ng bansang ito. Hindi pwedeng mangibabaw yung kagustuhan ni Bato, hindi pwedeng mangibabaw yung kagustuhan ni Bongo, ni Aimee, kahit ni Marcoleta, o kahit sino pa man, kahit pa itong si Chis. Dahil may batas na dapat sundin. Diba? Okay, tuloy po tayo. Maliwanag po na sinasabi na kailangan talaga sumunod po ang ating mga senador sa pinag-uutos ng batas. Na kung saan kapag sinabi ng saligang batas na kailangang ang mga senador ay maglitis at magdesisyon, hindi pwedeng magkaroon ng functional dismissal at hindi mag-trial dito sa impeachment trial na ito. No? Kahit isulat pa ng mga senador sa kanilang rules na may kapangyarihan sila o may kapangyarihan ng Senado to functionally dismiss, that is unconstitutional. Ba't ko nasasabi ito? Because it violates the explicit provision under the Constitution which states that you must try and decide all cases of impeachment. Kaya nga, sa totoo lang, dahil sa usaping ito, dahil sa ginagawang ito ng mga senador, napapatanong po ang ating mga kababayan, bakit kailangan patagalin pa ng ganito katagal yung impeachment trial na ito? Gayong batas na ang nagsasabi. Batas na ang nag-uutos na dapat ay sinusunod ng lahat, congressman ka man, senador ka man, presidente ka man. Sa totoo lang, sa pinapakitang ito ni Chis Escudero o ng ibang mga senador dyan sa Kamara, lumalabas po na tila tinatapakan nila o hinihigitan nila o binababoy nila yung kapangyarihan ng batas o binabastos nila yung konstitusyon ng bansang ito. Ganun lang po kalinaw yun at ganun lang kasimpleng unawain kung maiintindihan po nating mabuti at kung pagmamasdan at pag-aaralan po natin yung kanilang ginagawa. Okay, so nitong mga nakaraang araw, mga kababayan,
habang ako po ay nag-i-scroll ng aking cellphone, napansin ko po, nakita ko yung galit talaga ng taong bayan tungkol sa usaping ito, na tila dinidribble, dinidelay o gustong pagtangkaang i-dismiss. Meron po akong nabasa o napanood din na nagsasabing, kung hindi nyo kayang i-impeach yung mga magnanakaw, mandarambong na katulad ni Sara Duterte, para hindi na magkaroon ng gulo ang bansang ito, gawin na lang ninyong legal na yung pagnanakaw. Kasi kahit naman sabihin nating bawal sa batas natin, bawal sa isang politiko ang magnakaw, talagang mas lalong dumadami yung magnanakaw at mas lalo nagiging grabe yung korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa dahil nga sa mga addict na sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan gamit ang kanilang kapangyarihan. So kaya nananawagan yung ibang kababayan natin para wala nang ibang usapin, para magkasundo na lahat ng mga Pilipino na kontra sa korupsyon, gawin ng legal yung pagnanakaw. Tapos, para mas masaya yung mga magnanakaw, na katulad ni Sara, taasan nyo yung tax. Huwag kayong mag-alala, susuportahan namin kayo. Wala naman kami magagawa Kayo naman ang nasa posisyon Tamang bayad lang naman kami, tamang sunod lang naman kami. Kung hindi kayo marunong sumunod, kayo mga senador sa batas, kami ang susunod. Sige, taasan nyo yung tax namin, gumawa kayo ng mga mag-ano kayo ng resolusyon na sa bansang ito, legal na para sa isang vice president ang magnakaw ng bilyon-bilyon na dapat sana ay napapakinabangan ng mga maralita o ng mga mahihirap na katulad natin. Para hindi na kayo napipressure dyan. No? Kasi ang nangyayari dyan, kampi-kampi, yung puro mga magnanakaw. Pag mas marami yung mga magnanakaw, mas marami yung masamang politiko dyan, natatapakan na yung katotohanan, natatapakan na yung hustisya, pati yung batas na pinatutupad sa bansang ito, nayuyurakan na. Pero kung akong tatanungin niyo mga kababayan, sa nakikita ko, dapat tanggalan ng kapangyarihan ng Senado. Para sa akin ewan ko ba kung sino ang nag-ano yan, pero para sa akin, dapat yung ganyang usapin tungkol sa impeachment, sana may makagawa ng paraan dyan. Kasi katulad ngayon, dahil mas marami yung kaalyado na masasamang politiko ni Sara, kahit dapat siyang hatulan dahil sa kanyang pagnanakaw, mababaliwala yun. Dahil ang magiging basihan dyan, yung paramihan ng kakampi. Hindi na dyan magiging basihan yung paramihan ng ebidensya. No? So, ang mangyayari, itong si kasinungalingan, tatawanan lang niya si katotohanan. Itong masama, tatapakan lang niya si mabuti. Itong si kasinungalingan, yuyurakan lang niya at pagtatawanan itong si katotohanan. Dahil doon sa mga senador na ang basihan nila ay hindi base sa katotohanan, kundi base sa kanilang pagkakampi-kampi o pagsasama-sama bilang magkakaalyado. So mababaliwala. Kaya nga kung ako ang tatanungin ninyo, ito ay base lang sa akin na nakikita. Mukhang may mali, mukhang mayroong problema pagdating po sa ganitong usapin ng impeachment dito sa ating bansa. Dahil kitang-kita na po na may bias na mangyayari. No, hindi pa nga po nagsisimula ay tila may sinasabi na meron ng pasiuna na sinasabi yung ibang mga magiging hukom. No, hindi pa nga nakaano tila ibang So parang masasabi talaga natin bilang magiging judge sila parang alam na natin may bias na. So sa mga taong may pananaw o may matinding karanasan tungkol dito, talaga masasabi nila may bias na yan. May nakausap kasi ako, sabi sa akin ng abogado, wala yan, luto na yan. Hindi pa na ilalagay sa kawali, hindi pa na isasalang sa apoy, luto na. Kumbaga, para yung isang budol sa waiting
na ang tanging nakakaalam talaga kung anong lalabas dyan, yung bobola. Diba? Tatayakan ng waiting. Noon, sabi nung nagtatrabaho dun sa waiting, ang lalabas bukas 11:32 o 12:38. Hindi yung papaniwalaan. Pero yun yung lumabas. Pero bakit lumabas? Bakit niya nahulaan? Hindi dahil sa manghuhula siya, kundi dahil alam niya na. Dahil sila nga ang bobola eh. Parang ganun ang dating, no? So, para sa akin mga kababayan, sa ganitong usapin, sana may second option. Sana may ibang paraan, no, para hindi po maghari ang kasinungalingan. Kasi dito sa mangyayaring ito, although matuloy yung impeachment trial na yan, kapag nandiyan yung mga alipores ni Duterte na hindi naman talaga sasama doon o magiging judge o magbabase sa mga ebidensya, talagang bias po. So dapat kapag ganun na medyo nakikita po ng taong bayan na bias, dapat po sa korte na yan. Dapat hukom na. Korte na ang hahawak. Pero dyan pa rin sa Senado. Pero hindi pwedeng mag-judge ang kahit sinong senador dyan. Kasi, alam na nakita na. Dapat judge lang. Diba? Judge. Dapat live para makita ng taong bayan. Hindi yung sila-sila lang. Kasi, pera ng taong bayan ang ninakaw dito. Hindi naman pera lang ni Jose, ni Pedro, ni Juan, kundi pera nating lahat. Kaya dapat malaman natin, makita natin, marinig natin sa bunganga ni Sara kung paano niya didepensahan ng sarili niya sa mga ibinabato sa kanya, di ba? So, ganun pa man, umasa na lang po tayo mga kababayan na mariresolba ang problemang ito at maghahari pa rin ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan dahil matibay po talaga ang ebidensya laban sa kanya. No? At alam ko na kaya sila nagkakaganyan dahil trilyon-trilyon, bilyon-bilyon ang makikita sa bank account ng mga Duterte. Kaya po nagkakaganyan sila dahil alam ko na kapag bumaksak ang mga Duterte, yan na rin ang katapusan ni Bongo. Siyempre, alam naman natin. So, pag bumaksak si Duterte, si Sara Duterte, kasabwat si Bongo, si Bato, hindi na sila. Kahit isino pa sa kanila, kahit si Amy pa, yan po kinakatakot ni Amy, pati ni Marcoleta, na hindi matuloy yung impeachment na yan dahil malinaw po, malinaw na talagang may kasalanan si Sara at may nilabag siya sa batas natin. Maraming madadamay. Kaya lahat sila ayaw nilang matuloy. Kasi pag natuklasan yung baho ni Sara, lahat yan sila, damay yan sila lahat. At maiiba na rin yung tingin ng tao sa kanila. O ng mga Pilipino sa kanila. Kaya, si Marcoleta, na kumakapit sa Duterte, ayaw niya kasi, naku, kumampi pa naman ako. Maalanganin ako nito. Lalabas na kampi ako sa magnanakaw pagka na-impeach si Sara. So, yun. Kaya maraming pumipigil. At isa na dito, yung reliyon. Tinatakot sila ng reliyon ng Iglesia ni Manalo. Sige, subukan ninyo pag naano si Sara, hindi naman namin kayo iboboto din. Kasi alam niyo, may black voting. Pero ganoon pa ba, maliit lang naman niya sila. Pero problema kasi minsan, nagagamit nila yan doon sa mga local na nabotohan, no? Pero sa national, wala naman yan. Katiting lang yan sila. Nagagamit lang nila yan sa mga local, kagaya ng congressman, mayor, gobernador, pwede. Pero pag national na, ibang usapan na yon, di ba? Hindi na nila kontrolado ang buong bansa. So, ganun pa man, umasa na lang po tayo sa magagawa ng ating mga mabubuti, mahuhusay at tapat na mga senador. Kahit pa paano naman, mayroon pa rin dyan mga senador na bumabase sa batas na pinatutupad ng ating bansa. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay pa rin mamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.